So kakaalis ko pa lang ng NAIA and then si Ermats tumatawag na. Normal yun, nanay yan eh. Nag-aalala yan. So sinabi ko, nandito na ako sa PTEX and napag-isip-isip ko, bakit hindi ako bumili ng pwede kong irigalo naman sa pamangkin ko? Binata na rin eh. So iniisip ko, yung mga pwede niyang gabitin sa pang-araw-araw. Lalo na music lover din naman yun. Hindi gaya ng mga binibigay ko dati na relo. Pwede naman, pero mas maganda na rin kasi na headphones at pwede niyang gamitin sa araw-araw. Hindi yung mga relo na gaya nito. Awit yan, men. So, paalis na rin pala sila and sumigway muna ako. Nagtanong ako kung may dala siyang headphones. Biel, dala mo headphones mo? After the confirmation, binigay ko na rin na may dala akong headphones. Tapon mo na yun ha. Ito, sira na raw kasi yung headphones niya, so binilang ko na ng bago. And may mga freebies din. And bumili rin ako ng akin, syempre. So ito, moment of truth. Babalik na rin sila ng Isabela. So siguro after 2 years, or pagdating ni Ermats, magkikita-kita ulit kami. Tumulong na rin ako magkarga ng mga gamit nila, kasama ng mga kaklase niya. So ayun, 2 years ulit bago ko sila makita. Maabutan ko pa kaya? So pag-uwi, naghanap muna ako ng kakainin and may nakita akong adobong bangus. So tamang kain muna ako no, habang napapaisip. Bakit ka pala dati puro relo ang nire-regalo ko? So ito yung explanation ko. So basically kasi, there's a valid reason bakit ang nire-regalo ko lagi kay Gabriel dati is relo. So before that, as a context, let me tell you a story. Nung bata si Gabriel, kada may kaarawan niya o magsa-celebrate siya ng birthday, so, nire-regalo ko sa kanya yung relo, wristwatch. Sometimes invitation kasi lang kaya ng pera ko noon. Or mga G-Shock, ganon. And I forgot yung yung scenario, pero sa mess kasi nagtanong si Gabriel na parang pabiro. Ba't puro relo? Then I told him na dahil relo, you have to value your time. Pag mong sayangin yung oras mo sa mga bagay na hindi dapat. If you have to chase something, you have to chase it. And then while chasing it, you have to value your own time. Kasi, YOLO, diba? You only live once. So, I understand you have the ample of time to enjoy, but you have a limited time to experience everything. And natuwa naman ako kasi nga, na-notice ko doon, hindi niya sinayang. May scholar siya, may sa pag-aaral niya, lalo ng pandemic. So nangyari, nag-stop ako magbigay ng relo. Hindi dahil nalipat na sila ng probinsya ng time na yun, kundi alam ko lahat ng oras na meron siya, nagamit niya ng tama. Now, bakit yun ang binibigay ko? Bakit hindi ko ma-apply sa sarili ko? Well, I'm chasing something and he is chasing something as well. Ang chine-chase niya is knowledge and yung hinahabol ko naman is acknowledge. Okay ba yan? And sa puntong to, I already been acknowledged, but not in a way that I'm expecting it. On the other hand naman si Gabriel kasi na-change yung knowledge to the point na nagamit naman niya. Bakit naman? Nagamit niya. Napakatalinong bata. Nagamit naman lahat. Mataas ang grado, lahat. Well, genetics. Tsaka yung mother niya. Maganda yung way na pagtuturo ng mother niya. Hindi soft parenting, kundi let's say hard parenting, ganyan. Pero in a sense na natututo ang bata.
Hindi yung palo lang. And that's why dati, yung pandemic, natigil ako magregalo ng relo. I was about to give him an iPhone. Bakit? Luxury ang iPhone. Pwede na mga Android phones na lang such. Pero bakit? That iPhone, masyado mong ginugol yung kabataan sa pag-aaral mo. Change mo naman din yung buhay ba? Luxury. Then, two things ko bakit hindi nabigay. Una, nagagawa naman pala yun. And then, pangalawa is, pandemic, hindi ko mabigay. Ngayon, nagbigay ako ng headphones. Hindi naman mamahal. But now it symbolizes something. Listen. Sometimes we have to observe, not using our sight, but with our ear. You have to listen to your surrounding. Not literally, but figuratively. You have to be resourceful on your next step. Kasi graduate ka na. Unlike me, kung ano rin gusto ko nung dati, doon nakinig. Now you have to listen to your parents, to everybody. Kasi hindi sila mag-advise sa'yo ng sablay. Kasi ikaw mismo hindi ka nagpakita ng sablay. Kasi mataas ang respeto ng tao sa'yo. Kasi matalino ka. Sabi ng respeto, yung i-advise nila sa'yo, ayos. All you have to do is to listen. Yung binigay ko sa headphones, meron may filter yan. Why? You have to filter everything. You have to listen. Hindi ba sabihin, nakikinig ka lang, accept na accept. No. You have to filter it. Pinata ka niyo syempre. Alam mo na yung tama at mali at dapat sa hindi. And everybody trusts you with that. We trust you with that. Listen and filter. Accept what those need to be accepted. That's all. Then, last thing, chill. Chill ka lang na, friend. Enjoy mo yung pagiging bata mo, binata mo. Unlike me, you don't need to chase companionship kasi hindi ka mag-isa sa buhay. Hindi ka mag-isa. Unlike me, hanggang ngayon, mula sa no choice, hanggang sa naging by choice, hanggang sa naging for survival, I have to be alone. You don't need to. Kasi madami nakikare sa'yo. Huwag mo sasayangin ka pa rin. And may nakakabata kang kapatid. You have to transfer back naman lahat sa kapatid mo. Guidance, assistance, perseverance. Pagtsagaan mo rin naman syempre, makulit yung kapatid mo naman yan. Pero huwag mo na may palo sa badan ha. Yun lang. Ingat sa biyahe. Hindi sa biyahe literal, kundi sa biyahe ng buhay mo. Ingat sa biyahe. So I think this is it. The next lineage of our lahi is much better than the lineage that we had. Kampante na kami. Well, yung lineage namin is medyo chaotic, but I think and I'm sure the next generation will be much better. Matatalino, mga cute, masaya lang. Well, let's see. Pero teka lang, sa loob ng sabuan, yun lang ba yung naging gala natin? Kaya mo na, next video na yan. Alay natin. Apang! Thomas lang. Thomas lang. Ano mga picture mo naman? Oh, wala siyang friends. O, nasa yung friends niya? Meron apat sila eh. Ganun ba? Sa video, apat sila, magkakaibigan, nagtutulungan. Naghihilaan. Oh, ngayon, hindi na, nauna naman to. Iniwan nila mag-isa to si Thomas. Oh, okay na yun, wala siyang friends. Kaya nga
Pwede na yan. Thomas alone.